Kumusta? Meron na naman tayong bagong tatalakayin at dito ay pag-uusapan natin ang mga katotohanan, paksa, kultura, tradisyon at mga kwentong Filipino. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang akdang Cupid at Psyche. At kung kayo naman po ay bago lang sa ating YouTube channel, maaaring i-click ang subscribe at notification bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong panibagong video. At kung kayo naman ay nanonood mula sa Facebook, maaari itong i-like, follow at i-share para maraming mas nakakaalam sa ating video. Kung maaari ay ihanda ang ballpen at ang inyong kwaderno kung kinakailangan. Maaari i-pause ang video upang magkaroon ng sapat na oras upang itala ang mga mahahalagang impormasyon tungkol dito. Ang akdang ito ay isinalin ni Edith Hamilton at isinalin naman sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Mayroong tatlong pangunahing tauhan sa akdang ito. Una, si Psyche. Siya ang pinakamaganda sa magkakapatid. Siya ang sinasamba ng mga kalalakihan. Siya ang asawa ni Cupid at diyosa ng kaluluwa. Siya ay determinado sapagkat hindi siya sumuko sa mga pagsubok na binigay sa kanya ni Venus. Siyempre ang pangalawa ay si Venus. Siya ang diyosa ng kagandahan, ang ina ni Cupid at inggit sa kagandahan at papuring natatamo ni Psyche. Ang pangatlong tauhan ay si Cupid. Siya ang Diyos ng pag-ibig, mapagmahal na asawa at handang magsakripisyo para sa pinakamamahal niya. Nagsimula ang istoryang Cupid at Psyche sa isang mortal na dalaga na ubod ng ganda na si Psyche. Ngunit kahit gaano pa siya kaganda, wala pa rin siyang asawa. Sa sobrang ganda niya ay hindi na siya iniibig ng kalalakihan. Sa halip ay gusto na lamang siyang sambahin. Lingid sa kaalaman ni Psyche, nagagalit na sa kanya ang diyosa ng kagandahan na si Venus. Sapagkat tila ba nalilimutan na siyang sambahin ng mga kalalakihan dahil lamang sa isang mortal. Dahil sa inggit, nabuo ang plano ni Venus na paibigin si Psyche sa isang halimaw. Nagpatulong siya kay Cupid, ngunit maging si Cupid ay napaibig din sa kanyang kagandahan kaya hindi niya nasunod ang plano. Samantala, sa kagustuhan ng amang hari ni Psyche na magkaroon na si Psyche ng mapapangasawa, kumonsulta siya kay Apollo. Hindi alam ng ama na si Psyche na nauna nang humingi ng tulong si Cupid. Nagbigay ng payo si Apollo sa hari kung paano matatagpuan ni Psyche ang halimaw na iibig sa kanya. Sumunod ang hari sa gabay ni Apollo. Pinadala nila si Psyche sa bundok kung saan siya susunduin ng kanyang mapapangasawa. Nagluksa ang lahat sa pag-aakalang katapusan na iyon ni Psyche. Takot at pangamba ang nangingibabaw kay Psyche nang dumating si Cypher ang susundo kay Psyche patungo sa kanyang asawa. Nang maihatid na niya si Psyche sa palasyo ng kanyang mapapangasawa, nawala ang lahat ng kanyang takot, lalo na nang mapakinggan ang malambing na boses ng kanyang mapapangasawa. Hindi niya nakikita ang asawa, sa halip ay naririnig lamang niya ang mga tinig nito. Isang gabi, nag-usap si Cupid at Psyche tungkol sa kanyang mga kapatid na magdadala sa kanya ng kapahamakan. Nung nagluluksa ang mga kapatid ni Psyche para sa kanya, narinig niya iyon. Sa sobrang awa, nakiusap si Psyche kay Cupid. Kahit sobrang bigat ng desisyon na iyon kay Cupid, ay pinayagan niya si Psyche. Inihatid ni Cypher ang dalawang kapatid patungo sa palasyo. Lubos na ang mga ito dahil sa palasyo ay ginto. Nainggit sila kay Psyche kaya gumawa sila ng masamang plano laban sa kanyang mga kapatid. Ginulo ng dalawang kapatid ni Psyche ang isip niya hanggang hindi na niya alam ang kanyang gagawin.
Sinabi ng mga kapatid niya na halimaw si Cupid na marapat niya itong patayin. Noong gabi na gagawin ni Psyche ang pagpaslang kay Cupid, siya ay natigilan. Sa liwanag na dala ng lampara, sa wakas nakita na niya ang mukha ng kanyang asawa. Nakita niyang si Cupid ay hindi halimaw, kundi ang pinakagwapong nilalang sa buong mundo. Labis ang kanyang pagsisisi. Sa kagustuhan niyang pagmasdan ng mukha ni Cupid, inilapit niya ang lampara at sa kasamang palad, natuluan si Cupid ng langis at siya ay nagising at nalaman ng pagtataksil ng kanyang asawa. Agad siyang umalis upang pumunta sa kanyang inang si Venus. Kinuwento ni Cupid ang nangyari at dumagdag pa ito lalo sa galit ni Venus kay Psyche. Alam ni Psyche na hindi siya mapapatawad ng diyosa na si Venus dahil sa kanyang nagawa. Kahit na gayon, gagawin niya ang lahat para patunayan ang kanyang pagmamahal kay Cupid. Naglakbay si Psyche papunta sa kaharian ni Venus. Nagbabaka sakaling andun ang kanyang asawa at para humingi na rin ng tawad kay Venus. Sa mga panahong yun, nagpapagaling pa si Cupid. Binigyan ni Venus si Psyche ng 3 pagsubok. Una, ang pagsasama-sama ng uri ng buto, natapos niya iyon sa tulong ng mga langgam. Ang pangalawa, ang pagkuha ng buhok sa mga mababangis na tupa at nalagpasan niya ang pangalawang pagsubok sa payo ng isang halaman. Ang pangatlo, ang pagkuha ng maitim na tubig mula sa mabatong balon at gayon din ay naisakatuparan rin niya iyon sa tulong ng isang agila. Tila ba lahat ay sumasang-ayon sa kanya at natapos niya ang kanyang 3 pagsubok. Hindi na kontento si Venus sa pagpapahirap kay Psyche, kaya naman ay binigyan pa niya ito ng isa pang pagsubok. Binigyan ni